Ang isa sa mga headline ngayon, si Anthony Davis at Lakers nagkasundo sa $186 million na contract extension. Ang report dati mag-iintay muna ang LA dahil nga sa injury concern ni AD. Base naman kay Rich Paul, ang agent niya, naintindihan ng Lakers ang work ethics ni Anthony Davis at kahit kailan hindi siya dumating ng training camp na overweight or wala sa kondisyon. Ito ang magiging kontrata ni Anthony Davis sa mga susunod na taon. Hindi pa inaalis dito yung early termination contract pero hindi ako sigurado kung maaalisin pa yon. Ang lalabas kasi 2 taon pa bago mag-take effect ang kontrata ni Anthony Davis. Kung mag-iintay pa ang Lakers, posible pa kasing lumaki sa $200 million ang pirmahan ni AD sa 3 taon pa lang. Base yon sa contract base, bargain pa yung nakuha ni Anthony Davis kung tutuusin sa 3 taon. Magkakaroon din si AD ng $40 hanggang $43 million until 2025. Ito yung dati niyang pinirmahan. Kaya sabi ko kanina, hindi ko pa alam kung tatanggalin yung early termination contract dahil ibang option yun. Sa 2026 hanggang 2028, magkakaroon si Anthony Davis ng $57 million hanggang $66 million. Mas mataas yung 3 taon na kontrata na yun ni Anthony Davis kontra sa last 3 years ni Jaylen Brown sa kanyang pinirmahang kontrata na nasa $57 to $65 million. Dahil sa pagpirma ni Anthony Davis, mapapabilis ang magkakaroon ng $70 million per year na kontrata. Long term din kasi yung kay AD. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin, maging healthy dahil matagal pa magte-take effect yung panibago niyang kontrata. At kung gustuhin man ng Lakers na i-trade siya sa mga susunod na season, mahihirapan din sila dahil nga sa laki ng kontrata na yon. At posible magkaroon pa nga siya ng poison pill hanggat hindi nagte-take effect yun at makahabol yung ibang mga teams in terms ng financial state. Yung kontratang pinirmahan ngayon ni Anthony Davis, halos katulad yun ng kay Damian Lillard dati. 2 taon nga lang yung kay Lillard, pero 2 taon lang din bago ma-expire yung kontrata niya, pumirma na siya ng extension. Nasa $58 to $63 million yun. At ngayon, pahirapan pa rin siya ma-trade. Merong 2 season na window ang Lakers doon para makapag-contend sa playoffs since hindi pa naman sila lumalagpas ng tax apron. Kapag nag-take effect yung kontrata ni AD, ang sinasabi doon na magre-rebuild ang Lakers around sa kanya. Si LeBron James naman, ang dami talaga merong may hate sa kanya. Naging issue pa yung I Promise School niya na kinabit pa rin sa kanya yung naging headline na sa academic result ng kanyang mga estudyante sa state math test ay merong ang bumagsak. Kahit pa ang purpose ng school na yon ay makapagbigay nga ng libreng education sa mga bata. Kaya mas papansinin talaga ng ibang mga fans or haters niya yung magiging topic kapag failure niya. Si LeBron nagta-transition na sa kanyang mga venture. Isa dito sa pagiging producer. Isa sa mga ginawa niya last year yung Hustle. Yun ang isa sa mga biggest project niya noong last year. Tapos pinalabas din yung pelikula ng buhay ni Giannis at sumunod doon, i-release din ngayong taon, June 2 na pala, yung pelikula tungkol sa buhay nitong si LeBron at nasa streaming platform yun. Ang Hustle na pelikula na produced by LeBron via Netflix nakakuha ng mga accolades yun para kina Adam Sandler. Binigyan din yun ng 7.3 out of 10 na rating sa IMDb. Ibig sabihin, positive review sa mga critics at sa mga fans. Ang shooting star na pelikula ni LeBron nakakuha ng positive rating. 6.5 out of 10 sa IMDb. Success yun para sa kanya. Hindi rin ito base dati sa documentary na More Than a Game na pinalabas noong 2010. Dahil yung documentary at pelikula ni LeBron tungkol sa kanya ay base talaga yun sa libro at noon ay sinasabi ding isa sa most watched original film sa loob ng 4 na linggo sa Peacock livestream yung pelikula niya. Hindi masyado nga lang naalala dahil tumapat ng playoffs at finals. Kasabay din yun ng ibang mga bigating pelikulang nirelease. Posible pang maging maingay yun kung pinalabas sa Netflix. So kapag off-season kasi, marami talaga mga produce na film na ipinalalabas itong si LeBron. Kaso nga lang, sabi na rin ng ibang mga NBA players, mas gugustuhin kasi ng mga critics na makitang mag-fail itong si LeBron kesa maging success. Since pumasok sa entertainment venture itong si LeBron, marami siya naging success doon pero walang masyado pumapansin.